Good morning mga ka-showbiz. Ito na ang ating latest update para sa Barda sa araw na ito. Halanak mo, saan kaya Barbie Fortesa at David Licauco gusto nang kumawala? Tara ating pag-usapan, bigyan ng comment at reaction, opinion ang balitang yan. Pero bago po tayo magpatuloy, paalala lang po, kung gusto nyong malaman kung saan sila gustong kumawala at meron pang madiskubre at malaman, ako, payo ko sa inyo mga ka-showbiz, mga papabarda pats ko dyan, sa mga haters na rin, tapusin nyo yung video. Diba? Para mas maintindihan po natin. Pero kung ayaw nyo naman po, wala pong sapilitan. Kayo din po, may mamimiss po kayong info kapag hindi nyo tinapos ang video na to hanggang dulo. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para laging mauna ka sa mga bagong balitang showbiz. Panoorin at pakinggan ang buong detalye at ikaw na ang humusga. Mr. David Licauco and Miss Barbie Fortesa, gaano nga ba totoo na gusto nang kumawala? Meron pong mga kumakalat na balita patungkol po dito po kay Miss Barbie Fortesa and David Licauco. Marami pong nagsasabi na parang meron pong isang interview, no? Ito pong si Miss Barbie Fortesa at sinasabing gusto niya nang umalis or gusto niya na parang kumawala doon po sa kanyang comfort zone. Gusto niya nang kumawala doon sa sitwasyon na meron siya ngayon. Ibinahagi ng Kapuso Primetime Princess na si Barbie Fortesa na mas nai-enjoy niya ngayon ang pagganap sa mga kontrabida at mas komplikadong karakter kaysa sa mga traditional na goody-goody roles na matagal niyang ginampanan sa telebisyon. Sa isang episode ng podcast na triggered ng ATM or Adventure Taste Moments, naging bukas si Barbie sa pagtalakay kung paano nagbago ang kanyang pananaw bilang aktres habang tumatagal siya sa industriya. Ayon sa ulat ng GMA Network Entertainment, sinabi ni Barbie na mas exciting para sa kanya ang pagganap bilang kontrabida dahil ito ang bago at hindi nakasanayan nung nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Inamin niyang noong bata pa siya sa industriya, madalas siyang italaga sa mga mababait at inaapi at emosyonal na karakter. Ngunit habang lumalawak ang kanyang karanasan, mas gusto na raw niyang tuklasin ang mas komplikado at matitinding papel. Sa loob ng maraming taon kasi nakilala si Barbie bilang isa sa mga pinaka-wholesome at sweet na actress ng kanyang henerasyon. Mula nang una niyang napansin sa telebisyon bilang child actress hanggang sa maging pangunahing bida sa iba't ibang teleserye, nakasanayan na ng publiko na makita siyang gumaganap bilang mabait, mahinhin at mapagtiis na karakter. Parang doon lang po nag-i-evolve yung kanyang karakter. At dahil dyan, naging bahagi siya ng maraming matagumpay na serye tulad ng Half Sisters, Meant to Be at higit sa lahat ay ang historical fantasy drama na Maria Clara at Ibarra kung saan lalo pang umangat ang kanyang kasikatan. So, ito pa lang makikita talaga natin na noong nakasama niya si David, talagang mas umangat diba? Mas gumanda ang takbo ng kanyang career. So, sa karamihan sa kanyang mga project noon, si Barbie ay karaniwang inilalagay sa papel ng bida. Karakter na inaapi, umiiyak, at lumalaban sa mga pagsubok. Ito rin mismo ang inilarawan sa kanya ng kanyang podcast interview nang sabihin niyang tila nakahon, kumbaga nakabox po siya, na noon, dun sa kanyang mga roles na kanyang ginampanan na lagi na lang siyang mabait, tas laging kinakawawa, sinasaktan. Ngunit ayon kay Barbie, dumating ang punto na nais niyang lumabas sa comfort zone at subukan ang kanyang karakter na mas may matinding emosyon at mas komplikadong personalidad. So, kaya naman ang tanong ng marami, no? Isa sa mga pangunahing dahilan, ano nga ba talaga yung dahilan? Bakit gusto ni Miss Barbie Fortesa na umalis dun sa comfort zone na meron siya ngayon? Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas nai-enjoy ni Barbie yung pagiging kontrabida ay ang excitement na dala nito bilang aktres. Ayon sa kanya, may kakaiba daw na adrenaline at fulfillment siyang nararamdaman kapag gumaganap siya na karakter hindi niya karaniwang ginagawa. 'Di ba? Kumbaga parang sa kanya bago. 'Di ba? Kasi pag may bago kang ginagawa, parang mas mas exciting ka kasi parang wala yung hindi ka mabe-burn out kasi hindi yung yun at yun lang yung ginagawa mo. At mas nag-e-explore, mas marami kang natututunan. Ipinaliwanag niya na dahil hindi siya sanay sa ganitong klase ng papel, mas nagiging interesado siyang pag-aralan ito para sa kanyang pag-arte ay hindi lamang basta pagbigkas sa mga linya, pero dapat iniintindi at iniisip ang emosyon at kung ano yung magiging motivation mo sa iyong character.
Ako personally, mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan, sumasang-ayon ako dito kay Barbie Fortesa na sumubok siya sa ibang role. Kasi hindi mo masasabi ang isang movie serye na ito'y matagumpay kung wala kang matinding kontrabida. Hindi po ba? Mas nalalaos pa nga yung bida kumpara sa kontrabida. Sa totoo lang, mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan, yung kontrabida never talagang nalaos yan. Mas lalo pa silang, kumbaga, mas hinahangaan. Kasi hindi mo talaga mapapalabas yung ganda ng isang movie, serye, sa pelikula, kung walang magaling na kontrabida. Kasi given, pag bida ka, talaga magaling ka. Kaya ka nga kinuha bida, magaling ka Ang tanong, magkakaroon ka ba ng magaling na kontrabida o masasapawan mo lang siya? O magtutukma ba yung karakter ninyo? Like example, mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fan ko dyan sa mga aktor na mas pinili nilang maging kontrabida na lang kaysa sa maging bida. Kasi parang mas nagpipit sila doon. Parang mas nandoon yung trend na hinahanap nila. Like Jess Lapid, Joko Diaz. Di po ba mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan? And even Eddie Garcia. Di ba? Tumanggap siya. Although napakaano niya na sa bida, pero napakalupit niya rin magkontrabida. Di po ba mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan? So ganun din siguro yung naiisip dito ni Barbie. What if i-try ko tong kasi di ba marami nga nagsasabi sa kanya, ito lang yung mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan, napakaraming basher ang nagsasabi na si Barbie Fortesa daw ay sobrang taray. Di ba? Di ba? Ganun ang tingin nila na plastic lang daw yung pagiging mabait, sobrang taray daw, di ba? Kahit anong tukol nila na ganun, ako, di na kasi talaga ako naniniwala personally. Kasi nakita ko na si Barbie in person, na na-meet ko na rin siya. Genuine yung ngiti niya sa mga taong nakakaharap mo. Baka na-tsempuhan nyo lang na medyo masama ang pakiramdam, may nararamdaman. May ganun talaga na pagtingin mo sa tao, ba't parang masungit? Pero sa totoo lang, hindi po ganun si Barbie Fortesa, mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan. So, what if subukan niya nga yung ganun? And then baka ma-realize nyo pag nakita nyo, napaka-effective pala ni Barbie Fortesa maging kontrabida rin. Di ba? Niya pala, perfecto niya palang gumanap bilang kontrabida rin. So, tingnan natin mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko dyan. Sana mapagbigyan siya ng ganun. Ganun naman yung karakter. Pero siyempre maraming maninibago. Like ako, siyempre maninibago dahil sanay tayo na bida siya, inaapi siya. Pero kung makakapanood tayo na siya naman yung kontrabida, siya naman na yung nang-aapi, ay baka magulantang din po tayo. Makita natin na babagay din pala sa kanya. So, pag nangyari yung ganun, pwede na siya kahit saan. Diba? Tama yun. Kumawala ka doon sa comfort zone mo at mag-try ka ng ibang flavor. Sa ganun, mas makikilala mo o mas mag-discover ka pa sa sarili mo na kaya ko pala gawin. Basta ko lang, ginusto ko at tawag ditong pinag-igian ko si nanay ko, kaya ko palang gawin. So, kayo mga ka-showbiz, ano sa tingin nyo? Dapat na bang subukan ni Barbie ito? Maging si David Licauco para naman maiba naman yung maiba naman yung sa comfort zone nila. Matry naman nila yung ibang karakter sa mga gagawin nilang proyekto. Komento lang ang inyong naiisip diyan sa ating comment section, mga ka-showbiz, mga kapwa-barda fans ko diyan. So tuloy natin ang video at alamin pa natin yung ibang info. Ayon pa sa aktres, malaking hamon ang pagganap niya sa kontrabida dahil kailangan mong maipakita ang lalim ng karakter nang hindi ito nagmumukhang pilit. Kailangan ding maunawaan kung bakit naging masama ang isang tao sa kwento dahil dito mas nagiging intellectually at emotionally challenging role ang ito para sa kanya. If you remember, nung gumanap siya bilang isa sa mga kontrabida doon sa Kontrabida Academy, talagang pinakita ni Barbie Fortesa dito na pwede siyang maging isa sa mga lead role ng kontrabida or bida-kontrabida na si Robby na ginampanan ni Angelica Panganiban. According to Miss Angelica Panganiban, kung meron daw pong gusto niyang ma-remake yung nasabing serye, si Barbie Fortesa ang kanyang pinipili. Mula nang napanood niya si Barbie, doon po sa Kontrabida Academy na napakagaling. Sabi niya, ibang level daw yung galing ni Miss Barbie sa kanyang henerasyon. Sa mata ng maraming actors, ang kontrabida roles ay kadalasang mas komplikado kaysa sa traditional na bida roles dahil hindi sapat na simpleng magalit ka lang, manakit ka lang. Kailangan may dahilan ang layers, emosyon ng likod ng pagiging antagonist ng character. Kaya naman ito yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto niyang kumawala. At ganoon din si Mr. David, 'di ba? If
pag-uusapan natin si David Licauco, kung makikita ninyo, ang dami niya na rin mga bagay na sinisimulan. Gusto niya na rin kumawala doon sa comfort zone. Ayaw niyang ma-recognize lang siya bilang isang aktor, but sinisimulan niya na rin na maging isang atleta, no, na talagang kikilalanin sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil kakaiba po yung kanyang ginagawa ngayon, lalo na't meron siyang paparating na event. Tapos pinapakita na rin niya yung kanyang galing sa pagbabasketball, at the same time nagpapatayo siya ng iba't ibang mga business sa venture niya sa iba't ibang lugar, 'di ba? Kumbaga parang ayaw niya na lang na manatiling aktor, no? Kasi syempre hindi naman natin masasabi ang panahon eh. Maaaring ngayon kilala si Barbie at si David, maaaring ngayon sikat sila at may mga project na ino-offer sa kanila. Pero darating din ang panahon, 'di ba, na parang may mga bagong henerasyon na papasok, pero may iwan silang legacy doon po sa nasabing dito po sa industriya ng showbiz. Yun yung isa sa mga tina-target nitong si Barbie at si David. So, doon din po sa kanyang parehong panayam, tinalakay din ni Barbie na yung kahalaga ng maturity niya sa kanyang pag-arte. Para sa kanya, parang hindi nasusukat sa edad ng karakter ang pagiging mature bilang artista, kundi sa paraan ng pag-aaral at paglapit sa isang role. Kung ano po ninyo, kung susuriin ninyo yung kanyang interview doon, makikita mo si Barbie talagang very mature na siya magsalita eh. Hindi na lang siya parang, 'di ba, pag sa ganyang edad, parang gusto mo, katulad niyan, 'di ba, dahil single nga si Barbie, parang hindi siya nape-pressure na may mga kaibigan siya na pag nag-asawa na, 'di ba? Nagkaroon na sila ng sariling pamilya, 'di ba? Pero at the age ni Miss Barbie Forteza, kasi talagang marrying age na rin siya. Pero hindi para madaliin niya 'yun, kasi marami pa siyang gustong ma-achieve. Marami pa siyang gustong patunayan sa publiko. Marami pa siyang gustong gawin. And I think na talagang this is gonna be the best way, no, para talagang bago siya pumasok dun sa pinakatahimik na parte ng buhay niya, yung magpakasal at magpamilya. Dahil kapag ikaw ay isang artista at ikaw ay napabalitang ikinasal na, medyo mababawasan ang mga racket mo niyan. Kasi may iba na priorities mo. At the same time, yung tingin sa'yo ng tao, hindi ka na lang basta teenager, hindi ka na lang basta parang magiging pili na yung magiging karakter mo, di ba, kapag ikaw ay nag-asawa na ganun. So, kaya naman ang ganda po ng mga plan na ipinapakita ni David at ni Barbie. Yun pala yung isa sa mga bagay kung bakit gusto nilang kumawala sa kanilang sitwasyon. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Kumusta mga ka-showbiz, mga kapabarda fans ko dyan, sa mga umabot po hanggang dito sa bahaging ito ng video natin. Alam ko po, marami kayong napulot doon sa mga sinabi ni Darren Files, sa mga gustong gawin ni na Barbie at David, at sana nabuksan nyo rin yung puso ninyo at isipan at nai-imagine nyo kung ano yung mga gusto pa nilang subukan. At sana suportahan natin sila bilang humahanga tayo sa tambalang ito. Sumusuporta tayo kay na Barbie Forteza at David Licauco. Kasi para sa akin, mga ka-showbiz, mga kapabarda fans ko dyan, ano man ang tahakin ng dalawa nito, ano man subukan nila, still susuportahan ko po sila dahil ako po'y humahanga nga po sa galing nila sa showbiz, sa acting, sa mga ginagawa nila sa entertainment industry, sa showbiz. So, ano man yun, lagi akong susuporta sa kanila. Diba? Panonoorin ko po yan at tatangkilikin ko po yung gagawin nila. Kontrabida man sila o bida. And then sa pagkakataon naman na ibahagi nila yung relasyon, kung hindi man sila sa isa't isa, kasi may mga ganun talaga senaryo, mga ka-showbiz, mga kapabarda fans ko dyan, ready naman po ako dyan, kahit sino naman po siguro sa atin, diba? Hindi natin mapapanghawakan yan. Sa kanila po yan eh. At kung dumating yung time na yon na hindi talaga sila para sa isa't isa, siyempre tanggapin na lang din po natin yun. Pero sana umasa pa rin po talaga tayo. At ako siyempre hanggang ngayon doon pa rin po ako, nag-stick po ako doon sa sinasabi ko sa mga nakaraan ko pang video, na itong dalawa na to ay magkakatuluyan talaga, at itong dalawa na to ay may tinatago talagang damdamin para sa isa't isa. Umahanap lang talaga ng tamang timing para aminin yan. So kung hindi man dumating yung time na yon, wala pong magbabago. Solid barda pa rin ako, barda supporters, barda panatag. So kayo mga ka-showbiz, mga kapo-barda fans ko dyan, ano ang inyong
saloobin natin yung masasabi. Ilagay na sa ating comment section. Pag-usapan natin yan at syempre pupusuhan ko po yan. Para sa mga bagong balitang showbiz, ugliing tumutok dito sa ating channel at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated ka sa mga bagong balitang showbiz.